mga kapatiran sa ating pong mga tahanan. So, pakikomenta lang po kung nandyan na kayo ulit, no, sapagkat ay naputol po ang ating internet. So, muli, ang ating pong text ngayong umaga ay Acts, hinango po natin sa Acts chapter 16, beginning verse 23 hanggang 40. Okay? So, Acts chapter 16, verse 23 na hanggang 40. Iyan po. No? So, salamat po. Muli ay paumanhin kanina ay tayo po ay naputol at humina po yung ating internet. Okay, maraming salamat po, no, sa ating mga muli magandang umaga po sa inyo mga kapatid na nasa kanya-kanyang tahanan, ang membro ng Logos Unity Bible Baptist Church, at tayo po ay manambahan sa bawat tahanan, no, sa inyong mga tahanan. So, tiis-tiis lang po muna tayo sa ngayon. Wala yung ating normal na panambahan, kundi dito lang tayo sa live stream lang muna. So, at yun po, no, mga kapatid, isang kamusta kayo dyan? Stay safe, no? At tiis-tiis lang muna po tayo sa mga tahanan po natin. So, shout out din po sa mga kapatid ko sa Davao, sa DSL, nanonood din sila. So, yun po, sa mga pinsan ko, kay Badik Trajano, na, ay kumusta po kayo sa ating pong mga kaibigan, no? Kay Sir Chris Disquig, no? Salamat sa panonood, no? Agan po kay Pastor Dator, yung aming pastor ni Mrs. sa Cavite, no? Maraming salamat po, Pastor, sa panonood. At ngayon po tayo ay dadako sa ating pong sa mga kapatiran po natin. Muli ako'y nagpapasalamat sa inyong tulong at patuloy na kahit nandyan lang po sa ating mga tahanan ay patuloy kayo nakipag-communicate sa mga kailangan po natin dito sa simbahan. So maraming salamat po, no, sa inyo. Patuloy kayo na naging pagpapala sa ating simbahan. So, ngayon po ang ating hinango at muli ay ating tingnan ang salita ng Diyos. Acts chapter 16, now hanguin po natin Acts chapter 16 verse 23 now hanggang 40. So, I entitled my message this morning, Right Attitude Towards Crisis. Right Attitude Towards Crisis. At na ito po ay ating naranasan ngayon. Pero ano dapat ang magiging attitude natin bilang mga mananampalataya? So dito po ay ang aking hamunin, ang ating mga kapatiran, yung ating mga membro na sa panahon ng krisis dapat masumpungan tayo na tayo nga ay mga mananampalataya. Masumpungan tayo na tayo po ay mayroong Diyos na sinasamba at mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoong Hesukristo. At ngayon po ang ating bansa at ang karamihan po na ay nagse-celebrate ng Easter Sunday, pero po ay makita po natin, no, na ito'y paalala sa ating lahat na ang paalala yung cross ng ating Panginoon, ang kamatayan niya doon sa bundok ng Kalbaryo, doon sa cross, ay paalala na tayo'y mahal ng Diyos. So tayo po ay mag-celebrate, magdiwang sa Kanya pong pagkaligtas sa atin mula sa kapahamakan. Amen? At yun po, sa Antipolo, nanonood din si Tin Bautista. Maraming salamat, kapatid. At kumusta sa iyo buong sambahayan, kay JR, no? At sa inyong lahat, kay mama mo, no? So, okay, so ang Tabuhay family din, no? At sa Padilla, magandang umaga po sa inyong lahat. At sumigaw na lang kayo ng amen dyan, no, habang kayo ay nanonood. No? So buti na lang ang biyaya ng Panginoon ay tayo po ay makapagsamba pa rin kahit sa kanya-kanya nating tahanan. So, no, kay architect din po, no?
ay magandang umaga po sa iyo, no? Kay Sister Teresa, happy Easter Sunday po. Ayan, no? At yan po, tayo ay dadako po sa ating puntos. Amen? Na? So, makita po natin, si Pablo at si Silas ay kung ating titingnan, no, sila po ay hinahampas, no, at ikinulong sa... So nagkaroon sila ng crisis sa buhay nila. So tingnan natin muli sa Acts chapter 16. Acts chapter 16. Buksan niyo po inyong mga Bible, no, sa Acts chapter 16 sa inyong tahanan. Acts chapter 16. Magsimula tayo sa verse 20. Titingnan po muna natin kung ano po ang problema na naranasan nila Pablo at ni Silas, no? Acts chapter 20, no? And brought them to the magistrates, saying, "These men," so ano po sa 19 muna, sa verse 19, Acts chapter 16 verse 19. Acts chapter, no? And when her master saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers. So dito po makita po natin itong mayroon po kasing babae yung dalagita, sumusunod habang sila Pablo ay nangangaral ng salita ng Diyos, ay sumusunod-sunod ito at nagsisigaw. Ang kanilang sigaw naman sa kung yung pansinin, hindi naman gaanong no? Pero maraming araw na sumusunod-sunod kay Pablo habang nangangaral sila at sumisigaw din itong dalagita, sila ang tunay na lingkod ng Diyos. Kaya lang nairita si Pablo sa pagsunod-sunod dito at kaya po ang ginawa po ni Pablo ay sinaway at pinalayas yung espiritu nitong dalagita, no? At dahil ito ay may sanib, no? At ito po ay nahimasmasan, no, lumayas yung evil spirit sa kanya. At dito po ang problema, mayroon pala tong amo, no, yung amo niya, no, and kaya po makita po verse 20, and brought them, dinala sila Pablo and brought them to the magistrates, no. Patingin po muli sa verse 19, Acts chapter 16 verse 19. And when their masters, so that the hope of their gains, no, tingnan niyo po, nung nakita ng kanyang amo, yung mawawalan sila ng kita. Kasi itong dalagitang ito ay kumikita sila. No? At lalo silang kumikita dahil ginagamit nila yung pangangaral ni Pablo. Kaya nga, no, hindi lahat ng sumasama sa atin ay tunay na mananamba. No? Sumasama lang dahil mayroong makukuha. At ito po ang nangyari sa panahon nila Pablo. At itong dalagitang ito ay sumama, no, nagsisigaw na maganda naman pakinggan sa unang pakinig, pero ito ay ginagamit lamang nila, no, sila Pablo, no, na makakuha ng tiempo at makakita, magkaroon ng kita, ika nga, no? So, nung pinalayas niya po, no, o nung kinast out ni Pablo ang evil spirit dito sa dalagitang ito, ay nagalit yung kanilang mga amo. So dito po nagsimula yung tinatawag na kalbaryo sa buhay nila. Dito nagsimula ang krisis ni Pablo at ni Silas sa tagpong ito, no? And their gains, no, sabi diyan that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas, no? So nawalan na sila ng kita dahil sa pag-cast out ni Pablo nito. Kaya yung amo ng dalagitang ito ay pinakulong, no? Dinala sila Pablo at Silas doon sa marketplace, no? Sa palengke, no? Kinaladkad sila at doon sa mga no? Sa kanilang mga pangulo o mga namumuno, no? Kinaladkad sila, no? So yan po makita natin po, no? At maraming hi Pastor Bob, no? Salamat sa panonood. At ang aking kaibigan Pastor Bob Puiba. So dito po balik tayo. So nung nakita po ng mga
amo nitong dalagitang ito, sila po ay pinakulong. Verse 20, Acts chapter 16, verse 20, and brought them to the magistrates, saying, no, doon sa may katungkulan, these men being Jews, do exceedingly trouble our city. So, pinapanatangan na sila. Sabi roon ay, itong mga, itong taong ito, sabi no, ay, ginulo yung ating syudad. No? So, pinaratangan na sila. At habang, doon sa pilar, may, kay Rum de la Cruz, Brad, magandang umaga po sa iyo. Okay? So, makita po natin, balik tayo, na, sabi dyan, these men being Jews do exceedingly trouble our city. Ginulo yung syudad natin. So, pinagbintangan na po sila, Pablo. Verse 21, sa verse 21. Makita po natin sa verse 21, and teach custom which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. Verse 22. Ayan po. Sa verse 22, and the multitude, ang karamihan, rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them. So, sila na po ay pinapalo, pinapalo, at pinagpapalo sila. Verse 23. And when they had laid many stripes, ang dami na nilang latay, at sila ay ibinilanggo. At inutusan, sabi, charging the jailer to keep them safely. Sabi kailangan bantayin niyo ng maigihan. So, nakulong sila Pablo, sa madaling salita, sila po ay pinagpapalo ng mga tao, at sila po ay ipinakulong. Verse 24. Sa verse 24, at mayroon silang, bukod sa nakulong, sila po ay nagkala, and thrust them into the inner prison. So, hindi lamang sa kulungan na basta-basta, kundi sa medyo sa Bartolina, ika nga, and made their feet fast in the stocks, kasi ang pusas noon, yung may malaking kahoy, yung kahoy na malaking at yun po doon, nilalagay yan doon sa paa, nilalagay doon sa paa, at para hindi talaga makatakas, so nakakulong ka na, nakapusas pa ang iyong paa ng yung malaking kahoy, ayun po pabigat, para hindi ka talaga makatakas. So dito makita po natin, mga kapatid, na nagkaroon sila ng crisis sa kanilang buhay o sa kanilang pong pangangaral, kaya ito po yung bagay na kanilang naranasan. Okay? So, gaya po sa atin, may mga crisis po tayo, at makita po natin na nahihirapan minsan tayo. Pero dito po ay ating pong tingnan at makita po natin kung papaano ang ugali nila Pablo at ni Silas. Kung ano ang kanilang tugon, kung ano ang kanilang attitude bilang Kristiyano na sa panahon ng krisis. Na dapat tayong mga kapatiran po, tayong mga mananampalataya, ay dapat makikitaan po tayo ng ganun dito pong pag-uugali. Amen? Na sa ating pong panahon o sa crisis na ating kinaharap, ay makita po sa atin yan bilang mga Kristiyano. Dapat lumutang yan, na tayo pong mga Kristiyano ay maging ehemplo sa mga tao ngayon na nagkaroon ng takot, sa mga tao ngayon na nag-alala, sa mga tao ngayon na mayroong tinatawag na pagkabalisa sa kanilang buhay. Pero dapat tayong mga Kristiyano ngayon pong umaga o mga kapatid o sa sunod na mga linggo, dapat tayo po ang magpakita sa kanila ng ehemplo upang sila ay makakilala din sa Panginoon at makita nila na mayroon tayong Diyos na buhay. Diyos na kung saan kayang magprotekta sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Sapagkat siya ang ating Ama na nasa langit, at ang sinuman na lumapit sa Kanya at ang sinumang magtiwala at lubos na maging kanlungan siya, ang sabi niya ay tayo po'y Kanyang iingatan. So, iyan po, makita po natin. At yung De La Cruz family, maraming salamat sa inyong panonood. Okay? So, punta po tayo sa Psalms 91. Atin lang pong tingnan ang Psalms 91. Sa Psalms 91 po, makita po natin. At Psalms 91 verse 1, tingnan po muna natin. At shout out din kay
kay Larry Castro. Sabi niya nasa US daw siya. Okay, Brad, ingat ka dyan sa US, ha? Salamat sa panonood. Okay, so Psalms 91. Psalms 91, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. No? Under the shadow of the Almighty. Verse 2, no? I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Kaya po, mapalad po, no, ang mga tao na ang mga mananampalataya na ang tiwala niya ay sa Diyos. Amen? Sa Diyos. Sabi roon, ang Diyos ang ating kanlungan, ang Diyos ang ating panangga, siya ang ating kublihan. No, yan po, no, siya po ang ating Diyos na buhay na kayang mag-ingat po sa atin. No? So, shout out din kay Brother Rocky de la Cruz, no? Tiis-tiis ka lang, Brad, no? Hindi ka makapasok at diyan lamang po tayo sa ating mga tahanan. Amen? So, muli po, no? Balik tayo, no? Sa Psalms 91, makita po natin, no? Na mapalad ang tao nagtiwala sa Diyos sapagkat siya po yung ating kanlungan. So, dapat yan po ang makita sa ating mga mananampalataya. Dapat po yun ang magiging ihimplo. Tayong magpakita noon. Amen? Now, balik na po tayo sa ating pong no? Balik po tayo sa ating text, Acts chapter 16. Sa Acts chapter 16 na kung paano si Pablo at Silas, no, na sa pagyayaring ito na sila'y nakulong. Na, mga kapatid, kung ating pansinin, na sa ating paglilingkod, hindi lahat, bilang mga Kristiyano, hindi lahat ng panahon ay smooth ang ating paglilingkod. O yung wala bang problema ang ating paglilingkod. Yes, tinanggap na natin si Kristo bilang tagapagligtas. At salamat sa Panginoon, mayroon tayong katiyakan sapagkat ang sabi ng Biblia na ang sino mang tumanggap sa Kanya ay mayroon ng buhay na walang hanggan. At ito'y hindi na tayo mawalay sa ating piling, sa piling ng ating Ama, sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga, anuman ang... kung ating pong tingnan dito sa Romans chapter 8, no? Ay hindi na tayo mawalay sa ating Panginoon. Romans chapter 8, no? Magsimula tayo sa verse 32. Romans chapter 8 verse 32. Pero tandaan niyo po mga kapatid, balik po tayo doon sa wag niyo pong walain yung ating text sa Acts chapter 16. Balik po tayo sa Romans chapter 8 verse 32. He that spared not his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Now 33. Okay? So and then pababa pa 34 tayo. Okay, who is he that condemned? It is Christ that died. Yeah, rather that is risen again, who is even unto the right hand of God, who also maketh intercession for us. Amen? Si Kristo yung namatay para sa atin, siya yung nanalangin para sa atin, no, sa kanang kamay ng ating Panginoong Diyos. Now, verse 35, ang sabi diyan, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution, famine? Amen? Walang makapaghihiwalay sa atin sa piling ng ating Panginoong Hesukristo nung ating siyang tinatanggap. Sabi diyan sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal sa ating Panginoong Hesus? Ang kahirapan ba? Ang tribulation o distress? Yung pag-uusay, persecution o gutom, nor nakedness, kawalan, no, kapamakan o tabak, ay hindi po. Hindi po, no? So, Ma'am Lori, magandang umaga po. Ferrer family, thank you so much. Sister Janet, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Now, so walang po ang makapaghihiwalay sa atin. Sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, hindi tayo kayang ihiwalay o kahirapan man. No? 36, sa verse 36. No, Romans chapter 8 verse 36. As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for their slaughter. Verse 37. Amen? Verse 37. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Kaya nating mag-conquer above sa mga problema, above sa persecution, above sa mga tribulation, above sa mga kahirapan sa mundong ito na ating maranasan. Hindi tayong pwedeng paghiwalayin
o paghihiwalay doon sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Amen? Mahal tayo ng ating Panginoon at tayo secure dahil sa Kanya. Now, verse 38. Verse 38. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Wala. Verse 39. Verse 39. Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen? So makita po natin na hindi po tayong kayang paghiwalayin mula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kapatid, mga kapatid ko, hindi po tayo mahiwalay sa pag-ibig niya. Mahal tayo ng Panginoon. Iingatan niya tayo. Amen? Pero kaya nga po, sabi ni Pablo, kahit kamatayan, kahit pag-uusig, kahit tagutom, kahit problema, amen, kahit, mga kapatid, kahit kamuti na lang yung ating kinakain dyan, o saging-saging ba, ay okay lang. Sabi sa mga Bisaya, dagdagan nila ng ginamos. Tapos na ang tapos na ang crisis. Sister Michi, magandang umaga. So, yun po. Tayo ay patuloy lang na maglingkod po sa Panginoon. Amen? So, dito po, hindi dapat tayo, bilang mga Kristiyano, hindi pa dapat tayo makakitaan ng mga pag-alala sa buhay sa panahon po ng crisis. Now, balik tayo sa ating text. So, sila Pablo, alam kong tutusin po si Pablo ay mayroon silang karapatan magtanong. Mayroon silang karapatan na magsabi, mag-question sa Panginoon, why Lord? Bakit ito yung sa kabila ng aming pagtatapat? Si Pablo'y matapat. Sila'y nangaral. Kung makita nga po natin sila Lydia, na-save sa kanyang pangangaral ng prayer meeting. So dito po, si Pablo'y tumugon lamang sa panawagan ng pag-aakay ng kaluluwa, sapagkat ito yung panawagan na mayroong panawagan doon sa Macedonia, at sila'y tumugon doon para mag-witness, para puntahan yung panawagan doon na kailangan silang makarinig ng Ebanghelyo, at sa kanilang pong katapatan na mag-share ng salita ng Diyos, sa kanilang katapatan na sila po'y mamahagi sa salita ng Diyos, ito po ang naranasan nila. Ito po yung naging problema nila. Kaya nga po makita po natin, hindi po lahat ng araw, hindi lahat ng panahon na tayo naglilingkod sa Diyos ay magiging smooth ang ating takbo. Magiging palaging maganda ang buhay. Hindi po. Normal yan na dadanas tayo ng mga pagsubok sa ating pong paglilingkod. Ito po ay ngayon tayo po ay sinubok sa ating pong paglilingkod, sa ating pananampalataya. Pero mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ito naman din ang panahon na oportunidad na tayo ay makapaglingkod at makita po ng mga hindi mananampalataya na mayroong tunay na Diyos sa mundong ito na makita doon sa mga buhay ng mga Kristiyano. Amen? So dapat yun po ang maging ehemplo. At makita po natin dito kay Apostol Pablo. So muli sasabihin ko po sa inyo na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi palaging maganda, hindi palaging smooth. Amen? Ito po ay mayroong mga bagay, may mga unos tayong dinadanas. At si Pablo dito, sila po ay dumanas ng ganitong krisis o hardship sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Now, makita po natin si Paul and Silas, o si Pablo sa si Silas, ay nagkaroon sila ng, napoposis sila ng Christian attitude na tama. Ano-ano po itong mga bagay nito. So, tingnan po natin mga kapatid. Pastor Hanel, magandang umaga po sa iyo. Now, sa verse, balik po tayo sa Acts chapter 16. Acts chapter 16, verse 25. Acts chapter 16, verse 25. Amen? Now, tayong mga mananampalataya ngayon ay dapat din sundan at gawin kung ano po ang ginawa ni Apostol Pablo nung sila po ay naka-encounter ng crisis sa kanilang buhay. Ulitin ko po. Makita po natin kung paano sila Pablo o noong kanilang response, anong attitude mayroon sila nung sila'y nakaranas na ng krisis sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon.
dapat makita po natin. So mga kapatid, I have 3 points here to discuss with you this morning. At ito po makita po natin. So sa mga nagsusulat po, no, sa ating mga kapatiran. At point number 1. No, ano po ang dapat nating gawin kapag tayo dumanas ng mga krisis sa ating buhay? Number 1, makita po natin yung example ni Pablo sa verse 25. Verse 25, at midnight Paul and Silas prayed. Pray. Number 1, praying to God in time of crisis. Number 1, point number 1, praying to God in time of crisis. Na makita po natin dyan si Pablo sa panahon ng krisis sa kanilang buhay. Nung sila'y dumaan ng hardship, sila'y nakulong, andoon sila sa inner prison, nakapusas yung mga paa, ang kalagayan nila, hindi magandang kalagayan, pero nakita po natin sila po ay nanalangin sa Diyos. Sila ay nanalangin sa Diyos. Pwede nilang sabihin na, Lord, bakit? Why me, Lord? Kadalasan sa mga Kristiyano, pagka dumanas ng pagsubok sa buhay, nagtatanong, why me, Lord? Mas maganda yung we need to kneel down at sabihin po natin, Lord, ilagak natin yung tiwala natin sa Panginoon at tayo po ay magpuri sa Kanya at makita po natin si Pablo at si Silas kailanman wala po tayong marinig sa kanilang nagreklamo. Wala po tayong nakinig sa kanilang nag-complain kung anong nangyari sa kanilang buhay. Na kung saan sila naman ay patuloy na lilingkod sa Kanya. Dadaan talaga tayo sa mga pagsubok. Pero salamat, dahil ito yung magpapatatag sa atin bilang mga Kristiyano. Amen? So ito yung bagay na dapat makita sa atin na kapag tayo dumanas ng krisis sa ating buhay, tayo'y magpakumbaba, tayo'y lumuhod at humingi ng awa sa Panginoon. Humingi ng tulong at ganun pa rin. No? Tingnan niyo po, Matthew chapter 11 verse 28. Amen? Matthew chapter 11 verse 28. Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30. Now, come unto me and all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. Amen? Sabi ng Panginoon, kung nabibigatan tayo, nahihirapan tayo, lumapit tayo sa Kanya. Kaya buti po ng Panginoon sa buhay po natin mga kapatid. Ano man ang bagay na kahirapan, ano man ang bagay na nag-uusig sa atin, ano man ang bagay na parang nagkulong sa atin, hindi po ito ang siyang maging dahilan upang tayo mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Mayroon tayong Diyos na masandalan at pwede tayong lumuhod kasing lapit lang po siya ng ating mga tuhod upang tayo ay makalapit sa Diyos at hingin po natin yung Kanyang giya, ang Kanyang pagpapala, ang Kanyang proteksyon sa ating buhay. Hindi po sila nagtanong, Lord, bakit ganito? Na matapat naman kami, naglilingkod sa inyo, nagnangaral kami ng Ebanghelyo, pero ito pa ang aming naranasan, nakulong pa kami, nang maganda naman ang aming intensyon. Church, hindi dapat ganyan ang ating attitude bilang mga Kristiyano. Dapat kung makaranas tayo ng pagsubok sa buhay, ay dapat tayo makita po sa atin, sa ating mga buhay, na dapat tayo lumuhod at nagpupurit na nalangin lamang sa Panginoon. Amen? Maaari ngayon na pwede tayong magtatanong, Lord, bakit nangyari ito sa aming buhay? Hindi na kami makalabas sa aming mga bahay. Hindi na normal yung aming pamumuhay. Wag. Pagkos, ang dapat nating gawin, pray. 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 Na matapos na itong crisis sa buhay natin. Amen? Palagi ko pong paulit-ulit to yung nasasabi, pero
ito naman talaga ang pwede nating gawin. Wala namang ibang solusyon sa buhay natin ngayon. Amen po? Dahil wala itong pinipili, bata, matanda, mayaman at mahirap. Naririnig natin, nababalitaan natin, apektado sila. Ganon din tayo. Kaya nandito po tayo sumusuong sa krisis. So anong gagawin ng mga Kristiyano? Walang pagtatanong, bagkos lalapit lamang sa Diyos. Amen? Ang kagandahan ay mayroon pa tayong komunikasyon. Nandyan pa kayo nanonood. Mayroon tayong FB. So blessing pa din. Kaya ngiti naman kayo dyan. Sumigaw na lang kayo ng amen dyan. Mag-comment na lang kayo ng amen. At ang ating gawin mga kapatid ay panalangin. Panalangin. Sa 2 Chronicles chapter 20, makita po natin, nung si Jehoshaphat ay napaligiran ng maraming kalaban, ng maraming sundalo na kanilang kalaban na Moabites. Sabi ko kasing dami ng buhangin sa dagat din. At siya po'y umiyak. Anong ginawa niya? Siya lamang ay umiyak sa Panginoon. Siya'y lumuhod. Sila'y nanalangin. At sila'y nagtagumpay sa digmaan. Amen, maring, alam niyo po, kahit makita natin yung problema, parang napakalaki yung problema natin, pero mas malaki ang Diyos natin kaysa mga problema na kinakaharap natin. Wala pong pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Pray, it works. Lumapit lang tayo sa Diyos. Mayroon tayong Diyos na pwedeng lapitan. Mayroon tayong Diyos na makapangyarihan, na willing na magprotekta sa atin. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Yung ating pag-asa, ilapit lang natin. Andyan ang Diyos na buhay. Siya'y ating Ama. At kailanman hindi tayo pababayaan. Amen? So magkaroon lang tamang tayo ng reaksyon o magkaroon lang po tayo ng tamang tinatawag na attitude bilang Kristiyano kapag ang pagsubok sa buhay ay dumaan sa atin habang tayo naglilingkod. Maaaring sabi lahat may tumigil pansamantala ang ating trabaho, ang ating normal na activity sa ating buhay na mahirap. Nandito tayo sa ating tahanan. Shout out kay Day Trinidad sa Cavite. Ingat po kayo dyan. So, balik po tayo, sa panahon ng kanilang kahirapan ay hindi nagpakita ng pagkaalala o pagtatanong sila Apostol Pablo at si Silas. Amen? So, they won the battle. Si Jehoshaphat, they won the battle. The battle, amen? Hindi ko alam kung anong tamang pronunciation doon, but digmaan. Ang ginawa lang nila ay nanalangin sa Panginoon. May mga bagay na hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. God will fight for us. Hindi natin nakikita yung kaway natin ngayon, kalaban natin ngayon, na nagbibigay ng kamatayan sa tao. Pero God will fight for us, God will protect us, kung tayo lamang po ay nanampalataya at manalig po sa kanyang kapangyarihan at sabihin lang natin, Lord, nandyan ka, kaya mo kaming ikubli sa iyong mga pakpak at hindi kami mapapahamak. Kaya mapalad ng mga tao na lumapit sa Panginoon. Amen? So dapat ito makita sa mga Kristiyano. Amen po. So, Ate Prelin, shout out po sa inyo. Maraming salamat sa panunood. Okay? Balik po tayo mga kapatid. Number 1, na attitude nila Pablo sa panahon ng krisis. Praying to God in time of crisis. Yun po ang ating pwedeng gawin. Yun po ang pwede paulit-ulit nating gawin habang nandito tayo sa Christ. Sabi, pray without ceasing. Tuloy-tuloy ka lang, huwag kang magsawa. Hanggat hindi matapos yung crisis sa buhay natin, hindi dapat tayo magsawang manalangin. Tuloy lamang po tayo. Yugyugin natin ang Panginoon, ang kalangitan sa ating mga panalangin. Huwag natin kaligtaan bago tayo matulog, tayo po'y manalangin.
At ito po ang sa panalangin ay mayroong kapangyarihan. Amen? Number 1, praying to God in time of crisis. Ito yung attitude ni Apostle Pablo. Then number 2, point number 2, praising God in the midst of crisis. Praising God in the midst of crisis. Tatlong pilang naman po ito mga kapatid. Number 1, praying to God in the time of crisis. Then point number 2, praising God in the midst of crisis. Verse 25 then. Verse 25. Acts chapter 16 verse 25. Acts chapter 16 verse 25. They are praising God. And midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Amen? And sang praises unto God. Okay? What a testimony. Makita po natin, na kahit po in bad situation or in bad condition, they still sing unto the Lord. Ito'y magandang testimonya. Na kahit mayroong crisis tayo, pero may ririnig ka, makikita ka ng kapitbahay mo na ikay umaawit at nagpupuri pa rin sa Panginoon. Amen? Hindi lang dapat tayo aawit kapag maganda ang sitwasyon sa buhay natin. Mag-special number ako sapagkat may blessing ako. Pero maganda rin, mag-special number ka dahil may trials ka. Amen? May crisis kang kinaharap. Aawit ka sa Panginoon. At ito yung kaibahan. Ito po yung bagay na dapat nating makita. Hindi normal ang ating sitwasyon. Nandito lang ako sa inyong harapan pero walang tao sa church. Sa ating pananambahan. Salamat na lang, nandito yung aking pamilya. Amen? Na kung saan ay patuloy kami makapaglingkod. At mahatiran kayo ng pagkain sa salita ng Diyos. Amen? Na ito po ay aawit pa rin tayo. Kaya ngayong umaga ay tawagin ko yung aking pamilya para kami po ay umawit sa Panginoon. Amen? O say amen sa mga tahanan na hindi po dapat ang crisis sa buhay natin ngayon ay maging kaparaanan po na tayo ay magkaroon ng pagtatanong kalungkutan, dapat tayo ay umawit sa Panginoon. So kami po ay maghandog ng awitin sa ating mga membro sa ating tahanan at kami po ay kaming 5 ay nakatira lang ang aming tahanan, dito rin ang church. So dito kami nakatira. So aawit kami sa Panginoon, nawa kayo po ay mapagpala. Ang pamagat po ng aming awitin, God wants to hear you sing. Streets were passing time, down at the jail that night, still Paul and Silas would not be dismayed. Since time is time for voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may. Wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken, and since the circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. He loves to hear your praise on a cheerful day.
wants to hear your voice when the wisest man has spoken. Assist the circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. Amen. Maraming salamat po sa aking pamilya, sa aking mga anak, at sa aking asawa. So kami na lamang po dito. Kaya po ay bukod sa salita ng Diyos ay nawa kayo napagpala sa aming handog na awitin upang magbibigay ng kalakasan po sa atin sa panahon ng ating pong pagsubok o krisis na kinakaharap. Amen. So, yun po. Pangalawa, ang dapat makita sa atin bilang mga mananampalataya na tayo po ay umawit sa kabila ng krisis sa ating buhay. Amen? Brad Peter, salamat sa iyong panonood. Nakikita kita, guwapo pa rin. No? Maraming salamat. Alam ko katabi mo si Brad Wilper. No? So, mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy kayo magsipag-awit, patuloy kayong maglingkod sa Panginoon. At ating po kahit ma-extend man ito o gaano pa katagal, ay maghahatid kami sa inyo ng salita ng Diyos at patuloy kaming aawit na wala na wala nang tao dito, walang mga special number, di kaming pamilya. No? At least parang nandito pa rin tayo lahat. Nakita-kita na lang sa internet, nasa inyong mga television. Kaya ginagawa ko lang po ito para sa mga miyembro ng Logos Unity. Pero salamat din sa mga nanonood. Ito yung way ko na mapakain ang aking mga miyembro na upang tayo po ay makapaglingkod din. Patuloy pa sa Panginoon. Pero salamat sa mga kapatiran, sa mga kaibigan kong nanonood. Nawa kayong mapagpala, huwag tayong matakot. Mayroon talagang mga krisis sa buhay natin. Pero dapat makita lang sa atin ang attitude bilang Kristiyano na huwag magpanik, huwag magtanong, bagkus manalangin, lumapit lang sa Diyos. Pangalawa, patuloy kayong magpuri sa kanyang dakilang pangalan. Amen? Now, makita po natin, even Job. Si Job na napakatapat sa kanyang buhay, napakatapat sa Diyos. Pero dumating ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Makita po natin Job chapter 1 verse 20. Makita po natin ang buhay ni Job chapter 1 verse 20. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. Makita po natin na si Job dumaan, yung kanyang mga tanim na sunog, yung kanyang mga alaga na wala, namatay, pinatay, at makita kanya ding ang alagaan, at ang masakit dito, pati yung kanyang mga anak nawala sa kanya. Sir Arturo, ay magandang umaga po. Salamat sa panonood. Makita po natin dumaan ang crisis kahit si Job. Pero pero yung crisis sa buhay niya, hindi ito nagbigay ng rason para siya ay tumigil sa pag-worship sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Bagkus ito, nakita niya na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng crisis na dumaan sa kanyang buhay, still he worshiped the Lord. Job chapter 2. Alam niyo, dumating pa nga sa puntos dahil lahat ay may sakit na siya. May karamdaman, kung mabasa po natin sa Job chapter 1, nawala ng kanyang hanap buhay, nawalan pa siya ng mga anak, at ang natira yung nag-iisa niyang asawa. At ang sabi ng kanyang asawa, sa verse 20, Job chapter 2 verse 20, Job chapter 2 verse 9, ano lang sabi ng kanyang asawa?
Ito yun, then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Ano? Kapag ganito yung dumaan ka na ng krisis tapos ito pa yung asawa mo, wala ka ng pera, wala ka ng kabuhayan, nawalan ka na ng mga anak, at ito ang asawa mo, sabi niya, no, magpatuloy ka ba magsasamba sa Panginoon? Na, sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Mambira, sinumpa na siya. Gusto na niyang asma, siguro mabaho na talaga si Job kasi pigsa na sa bumbunan hanggang talampakan eh. No? Makaranas ka nga lang ng pigsa, isang piraso dito, kailangan hirap eh. Oh, yung Chavez family, maraming salamat sa panonood. Na? So si Job dumanas ng crisis sa kanyang buhay. Pero mga kapatid, makita po natin, hindi yon nagpatigil sa kanya sa paglilingkod o sa pagsamba sa kanya. Na? At minsan pa makita natin, sabi niyo yung asawa niya na nag-discourage sa kanya. No, isa na nga lang dapat ang tatapik sa kanya magpatuloy, pero wala nang nag-encourage sa kanya eh. Ito yung mas masakit. Amen? Dumanas ka na ng crisis, nawalan ka na lahat, wala nang hanap buhay, nawala ng mga anak, no? Mayroon namang asawang natira, pero ito pa yung nag-discourage sa kanya. Pero sa Job, hindi niya naging hadlang yan para siya tumigil pagsamba sa Panginoon. Nais ng Diyos na sa kapila ng krisis sa buhay natin ay patuloy kang umawit, patuloy kang magsamba sa Kanya. Kahit nasa tahanan tayo, salamat po na mayroon pa tayong paraan para maglingkod sa Panginoon. Amen? Patuloy tayong maglingkod sa Kanya. So they're praising God in the midst of crisis. So, mayroon tayong Diyos. Sa verse 26, na makita natin, the prisoner heard them. The prisoner heard them. So yung testimony nila narinig. Pero magtataka itong mga priso. Itong mga tao ito, si Pablo at saka si Silas, naglilingkod sa Diyos na buhay. Kasama namin nakakulong. Pero wala silang narinig na reklamo. Sila pa rin ay nagpuri, nanalangin, at narinig nila yung mga awitan. Amen? Na makita po natin, sila ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sila ay umawit. Yan po yung testimony. Mga kapatid, kaya kayo, nandito tayo sa ating mga tahanan, nandyan kayo sa inyong mga tahanan, at para bang nakakulong kayo sa ating sariling tahanan. Pero pansamantala lang yan. Huwag na huwag makita ng mga unbeliever na tayo ay mayroong pag-reklamo. Ano ba ang buhay na ito ngayon? Nandito lang ako sa tahanan, nagsawa na kami. But ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay isang mananampalataya sa Panginoon. Ipakita natin sa kapaligiran ngayon na mayroon kang Diyos na pwedeng luhuran, mayroon kang Diyos na pwedeng pagsambahan at awitan. Hindi ito'y dahilan na para makita sa atin yung paghihinagpis. Hindi ito'y dahilan na para makita sa atin yung kalungkutan. But nawa, dapat tayo magiging ihimplo sa ating mga kasinbahay o kapitbahay na makita nila na kahit panahon ng krisis ay naglilingkod ka sa Panginoon. Nakikita kang nakangiti. Nakakita ka pa rin na maraming pag-asa sa ating mga mukha. Yun yung magandang patutuo. Na nagrereklamo na ba kayo dahil na-extend? Nawa hindi marinig sa mga bibig ng mga mananampalataya. Nagpapasalamat dapat pa rin sa Panginoon. Ang atin lang isigaw, Lord, sana matapos na ito. Dinggin niyo po ang aming mga panalangin.
Huwag po tayo mag-criticize sa gobyerno. Huwag po tayo bagkus ipag-pray natin ang ating Pangulo. Yung mga namumuno sa atin, ipanalangin po natin sila. Nabigyan sila ng wisdom. At makita sa ating mga mananampalataya na pwede pa rin tayong magpuri kahit dito na lang sa live stream. Na dito lang kami sa aming tahanan. Pabor lang sa amin, yung tahanan namin, ito rin yung church. We miss you a lot. We miss you a lot, church. But, ito po ang dapat makita sa atin. Una, kapag tayo dumaan ng krisis, anong dapat natin gawin? Manalangin. Pangalawa, magpuri sa Panginoon. Magpuri. Walang complain. At makita natin kay Paul and Silas. Number 3, pero bago tayo dumating sa point number 3, makita po natin the power of God showed them. Yung kapangyarihan ng Diyos. Ito yung makita po natin sa verse 26. Tingnan niyo po sa verse 26. Magandang umaga po sa aking guro, sa aking professor, Pastor America, Pastor Manny. Good morning po. Salamat po sa panonood. Now, verse 26. Ano sabi diyan? And suddenly there was a great earthquake so that the foundation of the prison were shaken. And immediately all the doors were open and everyone's bond were loose. Nagkaroon ng lindol habang sila'y nanalangin, pagkatapos sila'y umawit, nagkaroon ng lindol. Siguro naman sa aming pag-awit ng aking pamilya dito, hindi naman lumindol. Kayo po ay napagpala. Pero makita po natin, sila Pablo ay lumindol, makita po natin yung kapangyarihan ng Diyos, at makita po natin yung kanilang mga tanikala ay nakakalag, natanggal ang kanilang pagkatanikala. At makita po natin, so nawasak po yan yung silda ng kulungan. Now, verse 27, and the keeper of the prison awaking out of his sleep and seeing the prison doors open. So nabuksan na, nagising yung warden. He drew out his sword. So gusto, kumuha siya ng kanyang tabak at gusto magpakamatay sa kanyang sarili. That the prisoners had been fled. Sa isip niya, baka wala na yung mga bilanggo. Verse 28. Sa verse 28. But Paul cried with a loud voice saying, do thyself no harm, for we are all here. Amen? Alam niyo, maganda itong attitude ni Apostle Pablo. Nung nawasak na mayroong pagkakataong tumakas, hindi sila tumakas. Amen? Alam mo, magandang parte ng bahagi itong bagay na ito. Mga kapatid ko, na sa kanya-kanyang tahanan, na pagdating ng problema, pagdating ng pagsubok sa buhay, na para bang may tila, parang nababanag na natin na pwede na tayong makawala. Takasan. Ay pwede na tayong tumakas. Pero si Apostol Pablo, hindi. Hindi nila tinakasan, kaya mga bagay po, mga mananampalataya, kung mayroon tayong kinakaharap na krisis sa ating buhay, hindi na panahon na para ating takasan. Bagkus ito'y ating harapin na mayroong pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan. Walang Kristiyanong buwag. Walang Kristiyanong dapat tatalikod sa crisis. Bagkus ito'y kanyang harapin na buong tapang na may tiwala sa ating Panginoon. Ang datang crisis, ito'y opportunity na tayo makagawa ng mga bagay na lalo pang madakila ang Diyos. Tingnan po natin. So, wala pong Kristiyanong dapat tumakas sa problema. At makita po natin na buong sila lamang po ay nanalangin at nagpuri sa Diyos. Pangatlo, number 1, praying to God. Ano pong dapat attitude natin in time of crisis, toward crisis? Praying to God in time of crisis. Number 2, praising God in the midst of crisis. Number 3, presenting Christ even in this kind of crisis. Amen? Patuloy pa rin tayong i-present. Patuloy pa rin nating ihayag ang Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Now, look at verse 31. Verse 31. So ito yung good news. And they said, believe, na verse 30. Verse 30 muna. Verse 30. And brought them out and said, sirs, what must I do to be saved?
Ito yung magandang nangyari. Dahil sa hindi nilang pagtakas, yung warden ay nagkaroon ng kamalayan, nagkaroon ng tiwala at sabi at nagtanong, maaaring narinig ng warden yung pangaral ni Apostol Pablo sa kaligtasan. At sa kanilang panatili, hindi sila tumakas. At ang warden ito nagkaroon ng pananampalataya. At ang tanong ng warden, anong mga Ginoo, ano ba ang pwede kong gawin para ako'y maligtas? Yun ang magandang testimonya ng mga Kristiyano na mismo ang unbeliever magtanong, pwede ba ako sumama dyan? Gusto kong tanggapin ang Panginoon Kristo dahil sa kanilang patutuo na ang mga Kristiyano ay mayroong Diyos at hindi tatakas sa mga problema darating, bagkus nagpapatuloy na mag-worship sa Panginoon. Amen? At sila makita po natin nagkasumpong ng kaligtasan ang warding ito. Yung jailor, yung tagapagbantay. Kahit siya nakatulog. Pero dahil may mga Kristiyano na nanatili, na nagpupuri sa Diyos, siya po ay naligtas. At ang sabi niya, and brought them out. And ang kanyang katanungan, anong gagawin ko para ako'y maligtas? Then verse 31. Verse 31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Amen? Pinipresent pa rin nila si Kristo patuloy. Nagkaroon sila ng pagsubok dahil sa patuloy nilang pangangaral sa salita ng Panginoon. Nakulong sila, nabartolina sila, no? Pero sila lamang, makita po natin yung attitude ni Apostol Pablo, nagpatuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Nagpuri pa rin sa Diyos. At naging daluyan ng pagpapala na save yung warden. Ay kung tumakas sila, sa tingin niyo po kung tumakas ito si Pablo, sabihin nila, uy mga priso, no, pagkakataon na nating lahat para tumakas, sa tingin po ba natin makakilala ang warden kay Kristo? Hindi. Na minsan sa buhay natin mga kapatid, alam niyo po ang crisis sa buhay natin, yun minsan ginagamit ng Panginoon para maihayag ang kanyang pag-ibig. Para maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba. Kaya hindi dapat panghinaan ng loob ang mga mananampalataya. Bagkus patuloy pa rin magpuri sa Diyos. Amen? So nagiging channel of blessing pa. So yun ang prayer natin ngayon, na sa panahon ng crisis ay maging pagpapala tayo instead na mag-complain tayo. Amen? At nadala sila sa Panginoon. Ang krisis hindi dahilan para hindi tayo makapag-akay ng kaluluwa. Ito ay oportunidad na maipakita mo sa mahal mo sa buhay, sa mga hindi mananampalataya, na may Kristong nagmamahal sa atin, may Diyos na kayang magprotekta sa atin. Kaya pa rin natin mag-akay ng kaluluwa. Amen? In fact, last week, nakapag-share tayo ng 40 ng mga kaluluwa tumanggap sa Panginoon. Distansya nga lang. Yung mga frontliners natin, nag-preach tayo. Kahit nakamas, malayo, pero nilalakasan natin yung tinig para makarinig nila ang pag-ibig ng Diyos na sa panahon ito, kailangan nila ang Panginoong Hesukristo. We need to be a channel of blessing even in time of crisis. We need to preach Christ. We need to preach, to present the love of God. Sapagkat wala pong ibang dapat gawin kundi ibahagi ang salita ng Diyos. Christ is the answer. Ang Panginoong Hesukristo ang kailangan natin ngayon. It is the power of God upang ang tao ay maligtas. Ito'y panawagan na para ang tao ay bumalik sa Kanya. Kaya ngayon, pagkakataon natin na i-present natin ang Panginoong Kristo, kahit sa live stream, kailangan po may marinig ng isang katauhan na we need Christ, na ang pag-asa ng sanlibutan ito, na para ikaw ay hindi mapahamak sa impyerno, ay tanggapin ang Panginoong Kristo. At dapat mayroong magsasalita, at dapat mayroong mangangaral. At sino yun? Tayong mga Kristiyano na makita yung ating attitude sa panahon ng crisis at upang sila'y mananampalataya sa Panginoon. Ang crisis hindi dahilan para hindi maipangaral ang salita ng Diyos. Amen? At kahapon ng hapon, lumabas ako sa
kalsada. At yung binuksan ng mga kapitbahay natin yung pintuan nila at mga bintana, dumungaw sila. At sinisigaw natin ang Panginoong Hesukristo ng tagapagligtas. At napakasarap pakinggan na sila'y sumunod sa paanyaya ng panalangin pagtanggap kay Kristo. Kaya nga po itong Easter Sunday, ito yung pagkabuhay na maipaliwanag natin sa ating mga kapitbahay, maipaliwanag natin sa tao na mayroong Kristo na kayang magligtas sa ating mga kaluluwa. Mayroong kapangyarihan na magligtas sa atin at katiyakan ng ating kaluluwa. Amen? No? Kaya all in all na itong ating nabahagi na ng salita ng Diyos ay nasa 60 plus. Amen? Tuloy pa rin yung soul winning. Kahit nakabusal, kahit nakatakip yung ating bibig, no? Kahit ikulong tayo, nandito lang tayo, hindi tayo makalabas sa ng ating mga komunidad o villages, sa ating subdivision, pero mayroong paraan na para marinig nila ang salita ng Diyos. Isigaw natin sa mundo na si Kristo ang tanging tagapagligtas. Amen? Kaya hindi po kayang kulungin ng COVID-19 ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng kulungin ng COVID-19 ang kapag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Yes, hindi tayo makalabas ng ating mga bahay, pero makikita ng ating mga kapitbahay ang ating pananampalataya, ang ating sitwasyon ng ating pagpupuri sa Diyos, na marinig nila na may patuloy pa rin tayo nag-aawit. Kaya sa ating mga tahanan ay makikita nila na wala tayong pagreklamo sa crisis na ito, ay ang ating attitude bilang Kristiyano na sila ay magkaroon ng halimbawa na mayroon palang Diyos na makita sa ating mga sarili. Kung tayo manatili na nanalangin, nagpupuri sa Diyos, at pangalawa, ihayag ang Panginoong Hesus sa anumang paraan. Amen? Ito yung pagkakataon. At ang warden na ito ay naligtas kahit sa kabila ng crisis. I believe na mayroong tong resulta. Mayroong purpose sa buhay natin. Kaya tanong ko mga kapatid sa inyong tahanan dyan, ano na ang iniisip ninyo? Sino-sino na yung pinagpipray ninyo para sila'y makakilala sa Panginoon? Dapat niluhod nyo na ang crisis na ito ay mayroong taong nakatingin sa inyo para pagkatapos nito madala ninyo sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Amen? So church, nawa ako'y naging pagpapala sa inyo na magkaroon lamang po tayo ng kapayapaan at kahinahunan, na bagamat hindi lahat ng panahon sa paglilingkod ay masarap, dadanas tayo ng unos, at itong virus na ito ay nagbigay ng krisis sa ating buhay, pero hindi itong virus na ito ang siyang magpatigil sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit kaway-kaway lang na lang tayo, pero kaya pa rin maipangaral ang salita ng Diyos. Kaya maraming salamat po. Kaya kaibigan, kung nanonood ka man ngayon, hindi mo sigurado na saan ka pupunta pag ikay kinuha ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ng Biblia, sino man tumanggap kay Jesus, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating lang gawin ay aminin, naalala po natin yung dalawang tao na nakapako sa krus, katabi ng ating Panginoon Kristo. Yung isa ay tumuya sa ating Panginoon, makasalanan din, magnanakaw yung dalawa. Sabi ng isa, kung ikaw nga ang Mesiyas, bumaba dyan at iligtas mo yung sarili at iligtas mo kami. Tinuya niya ang Panginoon. Wala siyang pananampalataya. Pero sabi ng isa, matakot ka naman. Tayo dapat lamang maparusahan. Dahil makasalanan tayo. Nanakaw tayo. Inamin niya na makasalanan. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikay naghari.
Ang sabi ng Panginoon, ngayon din dalhin kita sa aking paraiso. Yung magnanakaw, hindi bumaba sa krus para humingi ng tawad sa mga nanakawan niya. Yung magnanakaw, hindi bumaba para pumasok ng reliyon, para maligtas. Ang tanging niya lang ginawa, tinanggap niya ang Panginoon Kristo, nanampalataya siya na itong nasa gitna nila ay may kaharian. At yan ay langit na bayan. Kaya mga kapatid, ito yung panahon na nais mong tanggapin ang Panginoon Kristo sa iyong puso. At ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Gaya din ng tinanong ng warden, ano ba ang gawin ko para ako'y maligtas? Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Tanggapin mo si Jesus. Iyon ang mensahe, itong Semana Santa na ito. Si Kristo'y nabuhay. Hindi lang siya nanatiling namatay. Siya'y nabuhay. Na kapag siya'y iyong tinanggap, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung ibang leader ng reliyon, hanggang ngayon patay. Pero si Kristo ay buhay. Kaya si Kristo ang dapat mong tanggapin. Si Kristo ang dapat mong papasukin sa iyong puso. Siya lamang ang tagapagligtas. Sa ating mga mananampalataya, patuloy natin nawa makita sa ating buhay na si Kristo ang siyang atin pa rin ibabahagi kahit sa panahon ng krisis nating kinakaharap. Tayo po'y manalangin. Sa mga kaibigan ko na nais tumanggap sa Panginoong Hesus, mahal, ang panahong ito ay pagpapaalala sa atin na mahal ka ng Diyos. Hindi mo sigurado ang iyong patutunguhan. Pero ngayong umaga habang ikay nanood, pwede kang lumuhod. At sabihin mo sa Diyos, manalangin ka. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus Kristo. Pwede kang sumunod sa maiksing panalangin. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus, manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po na aking narinig ang iyong Ebanghelyo, ang inyong pag-ibig, na handa ka magligtas sa akin. Patawad po sa aking mga pagkakasala. Panginoong Hesus, tinatanggap kita, pumasok ka sa aking puso. Patawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa inyong pag-ibig. Inaamin ko na ako'y ligtas na dahil tinatanggap kita sa aking puso ngayong umaga. Gawin niyo po ako isang taong matuwid at lalakad ayon sa inyong kalooban. Habang tayo po'y patuloy na nalangin, mga kapatid, huwag po ang krisis ay maging hadlang sa ating paglilingkod at mawalan tayo ng pag-asa. Gawin lang natin po ang ginawa ni Apostol Pablo, na patuloy na manalangin, magpuri at magpahayag ng pag-ibig ng ating Panginoon. At sila din ay nakalaya, natapos din ang krisis. Kaya dalangin ko sa umagang ito, Ama, pagpalain niyo po ang mga kapatiran na nasa kanya-kanyang tahanan. Sa lahat ng mga nanood, ang mga kaibigan at mga kapatirang mga mananampalataya, pagpalain niyo po ang aming buhay, ingatan niyo po kami sa kapahamakan, at ang krisis na ito ay magiging blessing, maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at ito rin ang panahon upang kami ay makakitaan ng pag-asa sa aming buhay. Salamat po sa inyong pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, naming tagapagligtas. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Manatili po tayo sa ating mga tahanan. Stay safe po. God bless po sa ating lahat. Magandang umaga muli. Happy Easter Sunday po sa ating lahat. God bless you.